Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong muling pagdalaw nitong si Papa Dins dito kayla Kayla. At yun nga po mga ka-business, mga kapapi. Dahil nga po sa ito si Papa Dins ay tila ba may nagtutulak sa kanya para pumunta dito kayla Nanay Seni o para dalawin ito si Ate Kayla, ay naisipan nga po ni Papa Dins na saglitin o puntahan ito si Ate Kayla para kumustahin. At nung dating nga po niya dito ay ito nga po yung nalaman niya, na mukhang kaya po siya tila ba tinutulak papunta dito kay Nanay Seni ay eto nga po, may hindi pala magandang nangyari dito kay Ate Kayla o may hindi magandang nagawa ito si Ate Kayla. At ito nga po mga ka-business, mga kapapi, nung pumunta dito sila Papa Dins kay Nanay Seni o dito kay Kayla, ay nung makausap nila ito si Nanay Seni, ay ang unang bunga dito ni Nanay Seni ay muntik na nga daw po nakapatay itong si Ate Kayla doon sa kanyang trabaho. At ayon kay Nanay Seni ay pinaghahampas nga daw po nito si Ate Kayla nung bakal na lalagyan ng manok yung isang katrabaho niyang bakla. At sabi nga po nito si Nanay Seni ay nakikiraan lang daw yung katrabaho nito si Ate Kaylang bakla dito kay Ate Kayla, dahil dadaanan nga po nung bakla ay yung mismong pwesto nito si Ate Kayla. Pero yun nga po, nagsungit daw si Ate Kayla at dahil sa hindi pinapansin ni Ate Kayla itong katrabaho niyang bakla ay nagpumilit itong dumaan doon. At yun na yung ikinagalit ni Ate Kayla. At yun nga daw po, biglang pinaghahampas ni Ate Kayla nung lalagyang bakal itong katrabaho niyang bakla. At nung awatin daw ng supervisor itong si Ate Kayla dito sa ginagawang panghahampas dito sa kanyang katrabahong bakla, ay pati daw itong supervisor ay pinagbalingan nito si Ate Kayla. At hinabol pa nga daw ni Ate Kayla itong supervisor at binato nga daw ng manok. Kumbaga, dito natin makikita kung gaano na nagwawild itong si Ate Kayla. Kaya tama itong sinasabi nitong si Nanay Seni na mas lumala itong si Ate Kayla ngayon kumpara dati. Sabi nga ni Nanay Seni, buti na lang daw hindi nadampot ni Ate Kayla yung kutsilyo. Dahil kung yung kutsilyo yung nadampot nitong si Ate Kayla, ay di baka mas malala pa yung nangyari daw sa katrabaho nito si Ate Kayla, o mas malala pa yung nagawa nito si Ate Kayla doon sa katrabaho niya.
Kaya alam nyo mga ka-business mga kapapi, itong nangyaring ito, itong ginawa ni Ate Kay lang ito, sobrang nakakabahala ito mga ka-business mga kapapi. At ay pinagtataka ko din lang mga ka-business mga kapapi, bakit hinahayaan pa noong may manukan o nung may-ari ng manukan na patuloy na pagtrabahuhin doon itong si Ate Kayla. Sana ang ginawa nila ay tinanggal na lang nila sa trabaho itong si Ate Kayla. Tama yung sinabi ni Papa Dins na dapat sa gwardiya pa lang hinaharang na nila ito si Ate Kayla at hindi na pinapapasok. Kasi nasabi na rin naman ito si Nanay Seni doon sa nagpasok kay Ate Kayla doon na may sakit nga ito si Ate Kayla. May diferensya sa pag-iisip. Dapat sa ganyang pangyayari, automatic tinatanggal na nila yan. Para hindi na rin makapanakit ito si Ate Kayla. Para hindi magkaroon ng pagkakataon na makapanakit ito si Ate Kayla. Kasi kung ganyan na yung attitude o yung behavior na itong si Ate Kayla, delikado yan mga ka-business mga kapapi. Delikado yan. Sobrang nang mainitin yung kanyang ulo. Paano kung mabugnot na naman yan? Sumpungin na naman yan dyan. At sa pagkakataon ngayon ay hindi na bakal na lagayan ng manok lang yung kanya mahawakan. At ang mahawakan nga niya yung kutsilyo. Mas malaking problema yung kakaharapin nila. Mas malaking problema yung pwedeng magawa dyan ni Ate Kayla. Pero dito mga ka-business mga papi, sa pangyayaring ito, hindi lang yung mismong may manukan nyo o nakikita kong may pagkukulang dito. Kundi ang nakikita kong isang may malaking pagkukulang dito, ito mismo si Nanay Seni. Dahil mismong siya, hindi niya kayang kontrolin yung kanyang anak. Na hindi na lang pumasok. Pati siya takot dito kay Ate Kayla. Ay samantalang siya yung nanay. Kailangan siya yung masunod. Pero sa pahayag ni Nanay Seni, ay tila ba ang laki ng takot niya dito kay Ate Kayla. Sinasabi nga nito si Nanay Seni, na pati nga yung mga kutsilyo at itak doon sa kanila, ay lagi nila itinatago. Dahil baka nga daw sumpungin nito si Ate Kayla, magwala, at kung ano yung maisipang gawin sa kanila. Kumbaga, dyan sa ganyang ipinapakita ni Nanay Seni, ay andun yung malaking takot nila dito kay Ate Kayla. Nasa dapat ay hindi nila ginagawa. Dapat hindi sila nagpapakita ng ganyang takot. At dapat ipinapakita at ipinaparamdam nila kay Ate Kayla na siya dapat yung masusunod, hindi itong si Ate Kayla. Kasi siya yung nanay Hindi naman si Ate Kayla. Kaya lang sa nangyayari, dito sa, yun, ayon na rin dito kay Nanay Seni. Yung nangyayari ay si Ate Kayla ang tila ba nasusunod sa kung anong desisyon niya. Yun yung mahirap dito mga ka-business mga kapapi. Kasi sinanay niya si Ate Kayla na hindi niya kayang pigilan ito si Ate Kayla. Sinanay niya sa ganon si Ate Kayla. Sa bagay pati nga yung pag-inom ng gamot nito si Ate Kayla wala silang magawa pag ayaw uminom ng gamot nito si Ate Kayla. Maging yung paghahawak ng gamot ni Ate Kayla na dapat itong si Nanay Seni ang may kapangyarihan, ay ang nangyayari ay si Ate Kayla yung nasusunod. Wala silang magawa. Kaya yung ganyang paglala ni Ate Kayla, na sa halip ngay magaling na sa ngayon, kung tutuusin may malaking pagkukulang din dyan si Nanay Seni. Dahil nga doon sa ganong sitwasyon nila, na tila ba itong si Ate Kayla pa ang nasusunod, ay si Ate Kayla na nga yung may tama sa pag-iisip Si Ate Kayla na nga yung may problema sa pag-iisip Siya pa yung nasusunod. Yun yung masama kasi dito mga ka-business mga kapapi. Na kung tutuusin sabi ko nga, ay itong si Nanay Seni ang nanay. At anak lang niya itong si Ate Kayla. Na kung sa dapat ay ang nasusunod, ay itong si Nanay Seni. At hindi itong si Ate Kayla. Kaya lang yun nga, si Ate Kayla yung mas nasusunod dito. Katulad na lang halimbawa nun, nung sinabi ni Ate Kayla na okay na siya. Okay din itong si Nanay Seni. Okay na daw si Ate Kayla, hindi na daw katulad dati. At ang tingin niya magaling na. Kaya doon si Papa Dins wala ding nagawa. Dahil syempre, mas ang titingnan nito si Papa Dins
ay kung ano sinasabi din nitong si Nanay Seni. Dahil siya nga yung nanay eh. Dati nga ang tandaan ko nagplano pa itong sila Papa Dins na ipasok na itong si Ate Kayla sa isang institution eh. Sa isang mental hospital. Pero tumutol dito si Nanay Seni. Dahil ayon kay Nanay Seni ay naaawa siya dito kay Ate Kayla. Dahil ang makakasama nga daw doon ni Ate Kayla ay katulad din ito si Ate Kayla na may diferensya sa pag-iisip. At naaawa siya kay Ate Kayla kung ipapasok nga siya doon sa mental. Tapos sa kalaunan ay nalaman din natin na may karanasan na naman pala silang magpasok sa mental. At ito nga si Ate Criselda. Na ito si Ate Criselda pala ay ilang buwan din na nanatili dun sa mental hospital. Ay kung noon pa lang ay ginawa na nila ito kay Ate Kayla. Baka nahanapan na ni Papa Dins ng paraan para maipasok ng mental hospital itong si Ate Kayla. Pero wala eh. Mas nangibabaw yung awa ni Nanay Seni dito kay Ate Kayla kung sakaling ipapasok ng ospital o na mental hospital. Tapos eto ngayon. Nung nakita nila lumalala na ito si Ate Kayla, saka pa lang sila gagawa ng hakbang para ipasok itong si Ate Kayla sa mental hospital. Ay ang problema, ayon din dito kay Papa Dins, ay hindi basta-basta tumatanggap ang mental hospital na mga pasyenteng nakakasagot ng normal. Ay itong si Ate Kayla, pagkausap mo talaga to, normal itong sumagot eh. At tama si Papa Dins na isulat nito ang kanyang pangalan, address. Kaya ang tanong, tatanggapin nga ba ito sa mental hospital? At ang isang option dito nila Papa Dins ay sa rehab ipasok. Kaya lang sa tingin ko, tatanggapin ba ito sa rehab? Kasi ang alam kong ipinapasok lang sa rehab ay yung may addiction. Yung may nakikitang addiction. Ay ito si Ate Kayla, wala namang addiction nito eh. Hindi naman nila pwedeng sabing addict ito sa pag-inom ng energy drink. Dahil hindi naman pasok yung sa pamantayan ng rehab. Yung addict ka lang sa energy drink. Hindi yan pwedeng ipasok sa rehab. Nandun yun lang yung kinaadikan. Yun yung alam ko mga kabisnes mga papi. Yun ang alam kong dapat ipinapasok sa rehab yung mga addict. O yung may addiction. Halimbawa, alcoholic. At saka yan, yung langos ay pinagbabawal na gamot. Pero kung hindi ka langos sa pinagbabawal na gamot, hindi ka alcoholic, ang alam ko, hindi pwede yan eh. Pero iwan din natin. Malay mo naman na yung isang may diferensya sa pag-iisip ay tanggapin din sa isang rehabilitation center. Sana nga. Para mas matutukan doon ang pagpapagamot dito kay Ate Kayla. Kaya lang, sabi ko nga, ang isang rehabilitation center ay hindi yan pagamutan ng mga may diferensya sa pag-iisip. Kaya para sa akin, mental pa rin. Dapat doon idinidiretso ito si Ate Kayla. Kaya nga lang, ang nagiging problema ngayon o ang magiging problema nila ay ito si Ate Kayla matinong sumagot pag ito ini-interview. Pero malay mo naman, kung doon sa nangyari doon sa Manukan ay ikonsidera na ng mental hospital na para nga ipasok itong si Ate Kayla sa mental. Dahil pagwawala na yun eh. Ang alam ko pag nagwawala ang isang pasyente dapat kumbaga tanggap niya sa mental eh. Pwede na yung confine eh. Kaya lang parang kailangan mo ng katibayan na talaga wala doon si Ate Kayla. Mas maganda sana kung may video na nagwawala doon si Ate Kayla. Ay buti sana kung may CCTV doon sa Manukan na yun. Mas maganda yon. Dahil makikita doon yung mismong aktual na pagwawala nito si Ate Kayla. Pero kung kwento-kwento din lang, ay hindi natin alam kung maniniwala dito yung taga-mental hospital. Pwede kasing ang isipin ng mga taga-mental hospital kaya nagwala ay naprovoke eh.
na naasar kung may naging kaalitan. Pwedeng ganun eh. Pero sa katangian naman ni Ate Kayla na may record dito kay Dr. Vincent, ay pwede na rin yun. Pwede na rin naman sigurong ay gawin nilang dahilan nga yung kanyang problema sa pag-iisip na naging dahilan nga ng pagwawala nito si Ate Kayla. Kaya lang sabi ko nga ay depende pa rin yan. Kumbaga wala pang kasiguraduhan yan. Dahil hindi pa nga nadadala eh. Mas masisiguro naman natin yan pag nandun na eh. At sana nga tanggapin itong si Ate Kayla dito sa mental hospital na ang dala-dala lang na pruweba nito si Papa Dins ay yung kwentong nagwala itong si Ate Kayla doon sa kanyang trabaho. At yun nga, ayon dito kay Nanay Seni ay muntik nang nakapatay. Sana yung maging valid na yun dito sa mental hospital para siya tanggapin o para tanggapin ito si Ate Kayla bilang pasyente ng mental hospital. At sana ay maagapan niya po ito sa Ate Kayla hanggat mas maaga pa. Hanggat na nakikita natin na kaya pa naman talaga siyang pagalingin. Dahil kung tutusin mga kabisnes mga kapapi, hindi naman ganun kalala yun si Ate Kayla eh. Hindi yan ganun kalala, nakikita naman natin sa kanya eh. Dahil matino pa nga siyang kausap. Hindi siya katulad nito si Christian na nakikita natin na malala na talaga yung sitwasyon. Si Ate Kayla hindi ganyan kalala kay Christian. Kaya kung matututukan ng gamutan nito si Ate Kayla ay malaki yung posibilidad na gumaling talaga ito ng dire-diretso at bumalik doon sa dati niyang katinuan. At yan naman yung hinahangad nating lahat. Na ito si Ate Kayla bumalik nga doon sa dati niyang katinuan at maging normal na yung kanyang buhay. At kaya dalangin po natin na mangyari dito kay Ate Kayla. Kasi kawawa din naman ito si Ate Kayla eh. Kasi kung titignan mo ito si Ate Kayla, mabait naman siya eh. Mabait siya. Kaya lang pag sinusumpo nga yun, doon nag-iiba yung kanyang ugali. Nakita din naman natin yan eh. Kung paano managot kay Papa Dins pag siya may sumpong. Kung paano hindi sumusunod. At maging dito nga kay Nanay Seni, ay nagmamatigas talaga ito si Ate Kayla at hindi mapasunod ni Nanay Seni. At saka, alam nyo po ba mga kabisnes mga papi, pansin ko lang po ito ha. Pansin ko lang ito dito kay Nanay Seni. Yung pagpapachat nito si Nanay Seni dito kay Ate Criselda, na minsan ay sinasabi daw ni Ate Kayla na namimiss na ni Ate Kayla itong si Papa Dins at gusto na sumama sa ka-business house. Sa tingin ko hindi totoo yun mga ka-business mga kapapi. Sa tingin ko itong si Nanay Seni lang talaga ang nagpupumilit na itong si Ate Kayla ay papuntahin dito sa ka-business house. Kasi kung mapapansin nyo, ibang-iba yung sinasabi nung sa chat o yung sa message ni Nanay Seni doon kay Papa Dins kumpara pag nakausap na nila itong si Ate Kayla. Dahil pagkausap na nila Papa Dins itong si Ate Kayla, ayaw nito sasama kay Papa Dins. Papunta nga po dyan sa ka-business house. Kumbaga, ang laking layo. Nung sinasabi dun sa chat, kumpara dito sa personal na kausap nila si Ate Kayla. Minsan nga magsasabi si Nanay Seni na umiyak daw si Ate Kayla. Minsan nagsasabi daw na namimiss na si Papa Dins. Tapos sasabihin ni Ate Kayla, sinabi ko ba yun? Kumbaga, hindi niya alam na sinabi niya yun, di ba? Kaya sabi ko nga, sa tingin ko, itong si Nanay Seni lang ang nagugumiit para papuntahin dito si Papa din sa kanila. Yun yung nakikita ko ha mga ka-business mga kapapi. Tapos pag nandito na si Papa din kila Nanay Seni, kahit nandiyan si Ate Kayla, hindi naman nila makontrol sa Ate Kayla. Hindi naman nila mapilit na sumama dito kay Papa Dins. Na kahit mismo itong si Nanay Seni, wala namang magawa ito. Pag sinabi ni Ate Kayla na ayaw niya sumama, kaya nangyayari, nagpapauli-uli lang sila Papa Dins sa wala. Kasi ang hangad nila Papa Dins, kaya nga napunta sila dyan para maisama ito sa Ate Kayla, para maipatuloy yung pagpapagamot.
Pero pagdating nila dyan, kaila Nanay Seni, dyan sa bahay nila Kayla, ay iba. Iba yung sinasabi ni Ate Kayla kumpara doon sa sinabi sa chat. Namisan pa nga, nagalit yan si Ate Criselda eh. At sinabi niyang pinaasa daw ni Papa Dins itong si Ate Kayla. Nag-antay daw si Ate Kayla doon. Pero yung totoo naman pala, hindi. Dahil ayaw nga ni Ate Kayla na sumama dito sa ka-business house. Kaya minsan hindi mo din alam kung ano yung totoo dito sa sinasabi ni Nanay Seni. Na para bang may gusto lang talagang pumupunta dito si Papa Dins, ay itong si Nanay Seni at hindi si Ate Kayla. Yan lang naman yung napansin ko mga ka-business mga papi. Kumbaga yan lang yung naobserbahan ko sa tuwing itong si Nanay Seni nga ay magpapachat dito kay Papa Dins. Na para bang yun nga po, parang si Nanay Seni lang naman talaga yung may gustong papuntahin nito si Papa Dins dito sa kanila. At ginagawa lang niya sangkalan itong si Ate Kayla. Yan naman po yung obserbasyon ko lang mga ka-business mga papi. Kumbaga sariling obserbasyon ko lang po yan. Kaya yun mga ka-business mga papi, sana nga ay itong huling balak na ito nila Papa Dins kay Ate Kayla ay mapagtagumpayan nila. Kung hindi man doon sa rehab nila maipasok, doon nga sa kakausapin ni Kuya Damo, ay sana'y tanggapin na ito si Ate Kayla sa mental hospital. Lalo na nga ito, may karanasan na sobrang nagawala at ang sabi nga ay muntik nga nakapatay itong si Ate Kayla. Kaya sana nga po'y maagapan itong kalagayang ito ni Ate Kayla. At yun nga po, hangad natin ang kagalingan nito si Ate Kayla. Paano po mga ka-business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po, ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun po, bago tayo po tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Erlinda Ulay. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong suporta. At makisuportahan din po ang channel ni Ma'am Erlinda, ang Erlinda Official Vlog. Support po natin yan. At ganun din po dito kay Sir Jewel. Ang channel naman po nito si Sir Jewel ay Jewel Channel. Pa-support din po yan si Sir Jewel. At yun, papasalamat din po ako dito kay Sir Jewel sa kanyang naging suporta din po sa akin. Maraming salamat sir. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Itong sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at supportahan din po natin yan, ang mga magigiting na kagwang ng ka-business official o ka-business family. At syempre ganun din po ang aking mga kasamang reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Inday Okray o MK Inday Okray TV, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat.
Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.